Pebrero 25, 2025. Isang anak ng magsasaka sa Bangladesh ang lumakad sa dagat na may dalang bote ng tubig at pangarap. Napaka-imposible na halos parang kabaliwan na. Malapit na niyang gawin ang hakbang na isang tao lang sumubok sa loob ng 35 taon. May pera, sponsor at plano ang taong yon. Siya, wala kahit isa. Sa loob ng 84 na araw alinman, ang pangalan niya ay magiging bahagi ng kasaysayan o siya ay magiging estadistika. Hindi pa niya alam kung alin doon. Ito ang kwento ni Ikramul Hassan Shakil. Maligayang pagdating sa extreme. Sa totoo, hindi ko kilala si Ikramul Hassan Shakil hanggang magsaliksik ako tungkol sa matitinding ekspedisyon sa Everest. Noong Mayo 2025, nakita ko ang isang headline na parang imposibleng mangyari. Natapos ng Bangladeshi climber ang Sea to Summit Everest Expedition sa 84 na araw. Ang una kong naisip ay, sandali, anong Sea to Summit? Ibig sabihin, magsisimula talaga sa mismong antas ng dagat. Nagsimula akong mag-imbestiga at ang natuklasan ko kay Shakil ay nagpabago ng pananaw ko sa tunay na kahulugan ng pag-akyat sa Mount Everest. Kasi ito ang hindi alam ng karamihan. Karaniwan, iniisip mong nagsimula sa baba ang mga nakaakyat ng Everest at umakyat paakyat, pero mali ito. Karaniwan, ang mga umaakyat ay lumilipad papuntang paliparan ng Lukla sa Khumbu na nasa 9,380 talampakan, halos 2 milya taas mula sa dagat. Naglalakad sila ng 2 linggo sa 40 milyang bundok para marating ang Everest Base Camp sa 17,600 talampakan. Kaya pagdating ng oras na magsimula sila sa totoong pag-akyat, nalaktawan na nila ang unang 2 bahagi ng taas ng bundok. Nalaktawan nila ang paglalakad sa kapatagan, ang pag-aangkop ng katawan at mga nakakabagot na bahagi. Nag-shortcut sila, hindi ako humuhusga, may saysay naman iyon. Mahirap na ang Everest, hindi na kailangang dagdagan pa ng hirap. Pero nakita ni Shakil ang mga shortcut at naisip, paano kung hindi ko daanan ang mga ito? Sa halip, dinagdagan pa niya ang mga hadlang. Ipinanganak si Ikramul Hassan Shakil noong Enero 1, 1974 sa Bagchala, distrito ng Gazapur, Bangladesh. Ang kanyang mga magulang ay totoong magsasaka, nagtatanim at nag-aalala tuwing bagyo, hindi mayayamang may-ari ng lupa. Ang uri ng pamilya na kapag may biglaang gastusin ay maaaring magdulot ng krisis. At ito ang katotohanan tungkol sa Bangladesh, ang kanyang bansang sinilangan. Patag ang lugar na may taas na 280 talampakan mula sa dagat. Ang pinakamataas na lugar sa bansa ay nasa 3,300 talampakan. Hindi pa umabot sa kalahati ng taas ng Everest Base Camp, ang pinakamababang bahagi ng daan paakyat ng bundok. Kaya sa Bangladesh, hindi pangkaraniwan ang mangarap umakyat ng bundok. Parang nasa ibang planeta na ang Himalayas. Pero si Shakil, wala siyang pakialam. Bata pa lang siya, mahilig na siya sa bundok. Nahumaling siya, kaya noong ika-10 baitang 15 taong gulang, napansin ng tatay niya ang kakaiba sa kanya. Madalas umupo mag-isa sa damuhan ang anak niya at magsulat ng tula. Minsan gusto niyang maging mangaakit ng ahas, kinabukasan manlalaro ng cricket, tapos bigla niyang isusuko lahat ng praktikal na pangarap. Nag-aalala ang ama kaya binigyan siya ng 3,000 taka, $25 para magpatingin sa psychiatrist. Kinuha ni Shakil ang pera at pumunta sa Bandurban imbes sa psychiatrist. Isa itong mabundok na rehiyon sa timog silangang Bangladesh na may totoong taas ng lupa. Binago ng paglalakbay na iyon ang lahat. Matibay ang paniniwala ko, sabi ni Shakil. Kahit di ko matapos ang pag-aaral, babasahin pa rin ng mga tao ang tungkol sa akin. Ang pangalan ko ay nasa tuktok ng kasaysayan. Baka iniisip mo, malalaking pangarap ito para sa batang magsasakang galing sa patag na bansa. Ano bang malaking bagay doon? Pero dito nagiging interesante ang kwento. Noong 2014 taong gulang, si Shakil nang gawin niya ang isang pambihirang bagay para sa isang Bangladeshi na may limitadong kakayahan. Nag-aral siya sa Nehru Institute of Mountaineering sa India para sa formal na training. Hindi ito basta-bastang weekend na kurso, kundi isang seryosong profesional na edukasyon sa pag-akyat ng bundok. Yung klase ng pagsasanay na nagtuturo kung paano ka mabubuhay sa bundok. Natuto siya ng mga sistema ng lubid, pagsagip sa krebas, high altitude protocols at teknik sa pag-akyat sa yelo. Parang espongha niyang sinipsip ang kaalaman. Ang teknikal na kasanayan ang nagligtas ng buhay mo. Nagbunga agad ang dedikasyon niya. Pagsapit ng 2019 si Shakil ang naging kauna-unahang Bangladeshi na nakaakyat sa tuktok ng Himlong Himal, isang bundok sa Himalaya sa Nepal. Marami pa ang hindi nakarinig ng Himlong Himal, kaya bibigyan ko kayo ng ideya tungkol dito.
Mas mataas iyon ng 23,379 na talampakan kaysa sa kahit anong bundok sa Hilagang Amerika. Delikado itong teknikal na pag-akyat na nakamamatay. Si Shaquille ay nasa tuktok sa edad na 25 at nagsisimula pa lang. Maliit lang itong paglihis sa kaguluhang ito. Sumali sa Patreon para maging bahagi ng extreme na komunidad at maagang makapanood ng videos at sumali sa eksklusibong botohan. Noong 2023, sinubukan ni Shaquille ang mas mabigat na hamon, ang Dakilang Himalayan Trail. Kung di mo pa alam ang Dakilang Himalayan Trail, ipapaliwanag ko. Ito ay 1,050 milyang ruta sa buong Nepal, dumadaan sa ilan sa pinakaliblib, delikado at magagandang lugar sa mundo. Dumaan ito sa mga elebasyon, mula 500 talampakan hanggang mahigit 20,000 talampakan. Tumatawid ito sa maraming matataas na daanan, nangangailangan ng teknikal na kasanayan sa pag-akyat at inaabot ng 4 na buwan para sa karamihan ng sumusubok. 33 lang ang nakatapos nito sa kasaysayan. Nang sinimulan ni Shaquille, balak niyang tapusin sa 100 araw. Impyerno ang biyahe. 2 beses siyang muntik matabunan ng landslide. Ninakaw ng unggoy ang pagkain niya, kaya napilitan siyang maghanap ng ligaw na kabute para hindi magutom. Ang malakas na ulan sa liblib na kagubatan ay nagdulot sa kanya ng hypothermia at pagkalito. Sa paglalakbay, ilang ulit na kumatok ang kamatayan sa aking pintuan, ayon kay Shaquille. Noong Disyembre 2022, dumating ang sakuna. Isang krisis sa pananalapi ang nagpaatras sa kanya mula sa Saprubese. Kadalasan, ang iba ay susuko na lang. Sasabihing ginawa na nila ang lahat, sisisihin ang sitwasyon at magpapatuloy sa buhay. Umuwi si Shaquille. Nagtrabaho ng iba't ibang trabaho para kumita at bumalik noong Mayo 2023 para tapusin ang kanyang sinimulan. Para sa kanya, hindi naging opsyon ang sumuko kahit kailan. Natapos niya ito sa loob ng 100 at 9 na araw at naging unang Bangladeshi na nakumpleto ang Great Himalayan Trail. Pagdating sa dulo ng 1,050 milyang paglalakbay, ramdam ni Shaquille na walang makakapigil sa kanya matapos ang tagumpay na ito. Naisip niya, paano kung magsimula ako sa dagat? Isang tao lang sa kasaysayan ang totoong nakatapos ng C2 Summit na Everest Expedition. Noong 1970, isang Australianong umaakyat ng bundok na nagngangalang Tim McCartney Snape ang naglakad mula sa Bay of Bengal hanggang sa tuktok ng Everest, mga 750 milya sa loob ng 76 na araw. Ito ay, at hanggang ngayon ay itinuturing pa rin, bilang isa sa pinakamatapang na nagawa sa pag-akyat ng bundok na naitala. Sa loob ng 35 taon, wala pang nagtangkang tapatan ito. Nang makita ni Shaquille ang record, naisip niyang hindi lang ulitin ito, kundi lampasan pa ng mas mabilis. Pagsapit ng huling bahagi ng 2024, may target na petsa si Shaquille. Sa Pebrero 2025, aalis siya mula sa Cox's Bazar. Mula sa tabing dagat sa antas ng dagat, maglalakad siya sa Bangladesh, tatawid papuntang India, maglalakad sa Nepal, aabot sa base camp gamit ang sariling paa, at pagkatapos ay aakyat sa Everest. Hanggang marating niya ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo, tinataya niyang 70 araw ang biyahe. 6 na araw, mas mabilis kaysa sa taong sumubok nito ng 35 taon. 70 araw ng paglalakad ng 850 milya bago ang totoong pag-akyat. May malaking problema, wala siyang pera. Dahil ang ekspedisyon sa Everest ay umaabot ng 60,100. Ang permit paakyat ay $11,000 kada akyat noong Mayo 2025. Pero para sa isang Bangladeshi na galing sa pamilyang magsasaka, sobrang mahal talaga niyan at imposibleng kayanin. Aabutin ng maraming taon ng kita at ipon para magkapera ng halos ganoon kalaki sa bangko. Ibinenta ng nanay ni Shaquille ang lupa ng pamilya para punduhan ang pagsubok niya sa Great Himalayan Trail na nagbigay ng halos $3,000. Wala na siyang maibibigay. Lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi sigurado ang mga sponsor at corporate partnership niya. Habang papalapit ang Pebrero 25, halos ubos na ang pondo ng ekspedisyon. Ang malinaw na tamang desisyon sana ay ipagpaliban muna at hintayin na makumpleto ang pondo at siguraduhin na bawat sentimo ay secured bago subukan ang ganitong kalaking proyekto. Tiningnan ni Shaquille ang walang laman niyang bank account at nagdesisyon ng maaaring matapang o delikado. Naglakad na lang siya at nagpasya na alamin ang tungkol sa pera habang naglalakbay. Pero bakit? Hindi lang ito tungkol sa pagbasag ng 35 taong record. Alam mo, si Shaquille ay youth advocate ng United Nations laban sa plastic na polusyon at nakita niya kung paano nalulunod sa basura ang bansa niya.
Ang Cox's Bazar na balak niyang simulan ay may ilan sa pinakamaruming dalampasigan sa Bangladesh. Mga plastik na bote, supot at basura ang nagkalat sa parehong baybayin kung saan siya unang naglakad. Ang Everest, pinakamataas na bundok sa mundo, ay isa na ring malaking tapunan ng basura. Mga dekada ng ekspedisyon ang nag-iwan ng mga oxygen canister, punit na tent, pambalot ng pagkain, at mga iniwang gamit na nagkalat sa mga dalisdis. Plano ni Shakil na maglakad mula sa isang maruming lugar papunta sa isa pa, mangolekta ng plastik na basura, makipag-ugnayan sa mga komunidad tungkol sa polusyon, at idokumento ito sa social media upang ipakita na hindi lang doon nangyayari ang krisis. Hindi lang ito sa bundok, nagsisimula rin ito sa mga kapitbahay, ilog at dalampasigang dinadaanan mo araw-araw. Sabi ni Shakil bago umalis, gusto niyang makita ng mga tao ang koneksyon mula dagat hanggang tuktok. Tayo ang may responsibilidad na protektahan ang daigdig, kaya magkita tayo sa Pebrero 25, 2025, 11 antes de mediodía. Pumasok siya sa Inani Beach na may isang bote ng tubig, isang bag na may mahahalagang dokumento at walang pera sa bulsa. Nagsimula siyang maglakad pahilaga, umaasang makakahanap ng paraan para magtagumpay dahil hindi lang ito tungkol sa sarili niyang karangalan. Patunay ito na ang anak ng magsasaka mula sa pinakamapatag na bansa ay kayang magawa ang hindi nagawa ng sinuman sa 35 taon. Tungkol ito sa pagliligtas ng planeta at pagpapasaya sa kanyang ina. Kapag may naabot akong isang bagay, sabi ni Shakil, nakikita ko ang pagmamalaki sa mga mata ng aking ina. Iyon ang gantimpala ko. Narito ang buo niyang plano. Simulan sa karagatan ng Bangladesh. Maglakad ng 870 milya pahilaga sa Bangladesh, India at Nepal hanggang sa Everest Base Camp. Walang eroplano o sasakyan. Akyatin ang bundok para matapos ang hamon. Ang unang bahagi sa Bangladesh ang dapat pinakamadali. Patag, may mga kalsada at pamilyar ang lugar. Pero hindi talaga ito naging madali. Naglakad si Shakil sa matinding init sa mahahabang bahagi ng highway na walang lilim. Sa ilang araw, nagkaroon siya ng paltos sa paa kaya bumagal ang lakad at nalanghap ang alikabok mula sa trapiko. Bago pa man makita ang bundok sa malayo, hinamon ng walang katapusang aspalto ang kanyang isipan. Mula Inani Beach sa Cox's Bazar papuntang Chattagram, Chattagram papuntang Feni, Feni papuntang Camila, Camila papuntang Munchiganj. Pagdating ng Marsosyam, matapos ang 12 araw ng biyahe, nakalakad siya ng 200 milya at narating ang Dhaka, kabisera ng Bangladesh. Doon, may ginawa siyang nakakahiya para sa taong gustong magtala ng world record. Nagdaos siya ng isang press conference at halos nakiusap siya para sa pera. Hindi yon victory lap o pagkakataon sa litrato, kundi desperasyon. Nagsimula na ang ekspedisyon, pero nanatiling hindi tiyak ang pondo. Kailangan niyang makuha ang tiwala ng mga kumpanya na mamuhunan sa pangarap na ito bago ito bumagsak. May ilang sponsor na dumating, hindi sapat pondohan ang proyekto, pero sapat para ipagpatuloy niya ang Situ Summit na hamon. Mula Dhaka, tumulak siya pahilaga sa kanilang bayan, Gazapur, kung saan sinalubong siya ng ina pero hindi nabigyan ng pera. Naibenta na ang lupa pero binigyan pa rin siya ng ina ng basbas at pagkain. Mas mahalaga iyon para kay Shakil kaysa sa sponsorship ng kumpanya. Mula noon hanggang Tangail, tapos Siraganj. Pagkatapos, hinarap niya ang balakid na dapat sanay nagtapos sa ekspedisyon, ang Ilog Jamuna. Ipapaliwanag ko ngayon ang Ilog Jamuna. Ito ang pinakamalapad na ilog sa Bangladesh. Humigit kumulang 2 milya ang lapad at madalas may mga nalunod dito. Malakas ang agos dito, kaya natatangay ang mga sasakyan tuwing tag-ulan. Pagdating ni Shakil sa tulay ng Jamuna at paghingi ng pahintulot maglakad, tiningnan siya ng mga autoridad na parang baliw. Hindi, sabi nila, para sa kaligtasan, hindi pinapayagan ang mga naglalakad. Para sa marami, ibig sabihin nito ay maghanap ng ibang transportasyon, sumakay ng bangka, magrenta ng sasakyan, o iba pa. Tiningnan ni Shakil ang malakas na ilog. Inalala ang 185 milyang nilakad at ang 1,200 milya pang natitira at gumawa ng desisyong sumubok sa tapang ng ekspedisyon. Lalangoyin niya ito pero ang problema, hindi kumpiyansang manlalangoy si Shakil. Hindi iniintindi ng Ilog Jamuna ang mga pangarap o determinasyon mo. Nilulunod ka lang nito. Dito nagsisimula ang kamanghamanghang kwento. Naalala mo ba yung press con sa Dhaka na halos nagmakaawa ng pera si Shakil? Kumalat iyon sa buong Bangladesh. Balita sa news outlet ang anak ng magsasaka na gustong basagin ang 35 taong world record. Tumimo ang kwento niya sa endurance sports community sa Bangladesh. Nang mabalitaan na lalangoy si Shakil sa isa sa pinakamapanganib na ilog sa bansa,
Ilang volunteer atleta ang nagpasya na sumali para maging bahagi ng kasaysayan. Nakita ni Komayed Ishankmun, Ironman triathlete, ang balita at naisip, susubok siya ng bagay na di nagawa ng iba sa 35 taon. Kung malulunod siya sa Jamuna bago makarating sa bundok, mamamatay ang pangarap. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Nakipag-ugnayan si Moon sa pamamagitan ng mga kakilala at ganoon din ang isang lalaki na ang pangalan ay Mohamed Helaudin. May ilang endurance athlete na hindi nabanggit ang pangalan na sumama rin sa kanila. Hindi sila bayad na gabay, kundi mga Bangladeshi na nais makita ang isa sa kanila magtagumpay sa imposible. Gusto nilang masabi sa apo nila, tinulungan ko si Shakil sa Jamuna. Nandoon ako noong nililikha ang kasaysayan, kaya nakilala nila si Shakil kinabukasan. Sa Bagil, pampainit munang nilangoy ni Shakil ang ilog Bangshu bago siya sumabak sa mas malawak na tawiran ng Jamuna na 2 milya ang lapad. 4 na oras itong tumagal, ayon kay Moon. Napakabangis ng agos ng Jamuna. Pagod at walang kumpiyansa si Shakil sa paglangoy, kaya nahirapan siya. Kinailangan ko siyang hawakan. Si Shakil ay patuloy na sumusulong kahit pagod na rin ako. Parang walang katapusan. Sa kalagitnaan, hirap na hirap si Shakil. Kinailangan nilang huminto, lumutang sa tubig, subukang makabawi, tapos muling magsikap. Sa bawat lumilipas na minuto, mas nagiging malamang ang hypothermia. Isang pagkakamali lang, isang sandali ng kahinaan, at matatapos ang kwento sa mga bangkay na palutang sa ilog, hindi umaakyat ng bundok. Nang mahila nila si Shakil sa kabila ng pampang, matindi ang kanyang panginginig. Asul na ang labi ni Shakil kaya binalot siya ni Moon at iba pa sa ekstrang tuyong damit. At sa kabila ng nanginginig niyang mga ngipin at luha na humahalo sa tubig ilog sa kanyang mukha, ngumiti si Shakil. Baka mas madali ang Everest? Biro niya! Kayo ang naging mga river sherpa ko ngayon. Pagkatapos ng pagtawid, umuwi na si Moon at ang iba pa. Nag-volunteer lang silang tulungan siyang hindi malunod sa loob ng 4 na oras. Hindi para maglakad papuntang Everest. Bahagi na lang ni Shakil ang kailangang gawin halos mag-isa. Pagsapit ng Marso 28, matapos ang 32 araw at mahigit 600 milyang paglalakad, narating ni Shakil ang Banglabanda Landport sa Panchgar. Natapos na niya ang Bangladesh. Wasak ang kanyang mga paa, pagod na pagod ang kanyang katawan, at malaki ang nabawas sa kanyang timbang. Ngayon, dumating ang bagong problema at sa pagkakataong ito, gawa ito ng tao, hindi pisikal. Kailangan ni Shakil ng transit sa West Bengal papuntang Nepal. Kung walang Indian visa, hindi makakausad. Hindi ka agad makakatawid ng internasyonal na hangganan kahit inspirasyonal kang biyahero. Kaya nag-apply siya. Pero tiningnan ng Indian Embassy ang kanyang aplikasyon at tuluyang tinanggihan ito kahit may pahintulot ng tagapayo. Hindi pa rin malinaw ang dahilan, pero ang burokrasya hindi kailangan ng dahilan. Kailangan lang nito ng mga selyo at pirma. Si Shakil ay walang tamang dokumento. Para sa iba, dito na ito nagtatapos. Hihinto ang ekspedisyon 600 milya mula Nepal sa hangganan ng India. Umuwi, sabihin sa lahat na ginawa nila ang kaya nila at isisi sa mga di nila kontrolado. Pero iba ang ginawa ni Shakil. Nag-post siya sa Facebook ng desperadong pakiusap. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Hindi ako binibigyan ng Indian Embassy ng visa. Malapit nang mamatay ang ekspedisyon ko sa hangganan at kumalat ito online, kinuha pa ng mga media outlet ang kwento. Naglabas ng balita ang mga news channel tungkol sa anak ng magsasakang Bangladeshi na papuntang Everest ngunit naipit sa burokrasya. Dahil sa matinding presyon ng publiko, noong Marso, 29 pumayag ang mga opisyal at naaprubahan ang bisa. Pero may mga araw na nasayang, lalong sumisikip ang 90 araw niyang palugit. Ang bawat pagkaantala ay nagreresulta sa mas kaunting oras para mag-aklimatisa, mas maliit na puwang para magkamali at mas mababang tsansa ng tagumpay. Nakuha na ni Shakil ang visa kaya nagsimula na siyang maglakad. Naglakad si Shakil ng 20 milya sa loob ng 3 araw sa Jalpaiguri at Darjeeling, West Bengal. Noong Marso 31, 2025, ika-35 na araw ng kanyang paglalakbay, tumawid siya papuntang Nepal at nagbago ang lahat. Ngayon, imbes sa patag na kalsada ng Bangladesh o banayad na burol ng West Bengal, naglalakad na siya sa tunay na lupain ng Himalayas. Kailangan niyang takpan ang 200 at 40 milya sa loob ng 30 araw-araw na umaakyat siya ng pataas sa mga lugar na mas manipis ang hangin. Ganito kadalasan ang nangyayari kapag umaakyat mula antas ng dagat papuntang base camp. Sa antas ng dagat, 78% oxygen ang dugo mo, normal at inaasahan ng katawan.
Habang umaakyat, bumababa ang atmospheric pressure at nababawasan ang oxygen sa bawat hinga. Karamihan sa mga umaakyat sa Everest ay nilalaktawan ang buong karanasang ito. Lumilipad sila mula Kathmandu, diretso sa paliparan ng Lukla sa taas na 9,380 talampakan na halos 2 milya na ang taas. Mula roon, naglakad sila ng 2 araw papuntang Namche Bazaar na nasa 11,000 talampakan. May mga umaakyat na nagcha-charter ng helicopter mula Kathmandu, diretso sa Namche Bazaar, nilalampasan ang Lukla. Anumang piliin mo, pagdating sa Namche Bazaar sa 11,000 talampakan, bumababa ang oxygen sa dugo mo sa mga 85%. Kailangan ng katawan gumawa ng mas maraming pulang selula ng dugo para gumana. Kapag mabilis ang akyat, pwedeng magka-altitude sickness. Namamaga utak mo, napupuno likido ang baga, namamatay ka. Kadalasan, humihinto ang mga naglalakbay doon para mag-acclimatize. Karaniwan, ang protocol ay umakyat ng mataas sa araw at bumaba para matulog sa gabi. Hayaan mong unti-unting mag-adjust ang katawan mo sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos, kapag nakarating ka na sa base camp, doon magsisimula ang totoong pag-aakma ng katawan. Ang mga profesional na umaakyat ay gumugugol ng 4 hanggang 6 na linggo sa paggawa ng rotation. Umaakyat mula base camp papuntang Camp 1, 20,000 talampakan, natutulog doon at bumabalik sa base camp. Pagkalipas ng ilang araw, umaakyat sila sa Camp 2 sa 21,300 talampakan, matutulog at bababa muli. Bawat rotasyon ay nagsisilbing training para sa dugo, tinuturuan itong mag-adapt kahit kulang sa oxygen. Karamihan sa mga umaakyat ay gumagawa ng 3 o 4 na ganitong rotasyon bago subukang abutin ang tuktok. Nakakainip ito, hindi komportable, pero ito ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa death zone na lampas. 26,000 talampakan. Pero si Shaquille ay wala ng ganoong oras. Maraming araw ang nasayang dahil sa issue ng visa at lalo nang umiikli ang 70 araw na palugit niya. Patuloy siyang naglakad ng 24 na kilometro araw-araw, laging paakyat. Kailangan ng katawan niyang gawin ang 2 imposibleng bagay sabay. Kailangan niyang makabawi mula sa pagod ng araw-araw na marathon na paglalakad at mag-adjust sa bumababang antas ng oxygen sa bawat hakbang. At tandaan, 5 linggo na siyang sunod-sunod naglakad noon. Walang pahinga o reset, tuloy-tuloy ang pag-akyat. Parang nag-e-ensayo ka para sa marathon habang unti-unting binabawasan ang hangin na nalalanghap mo. Noong Abril 29, 2025, ika-64 na araw ng ekspedisyon, narating ni Shaquille ang Everest Base Camp sa taas na 17,600 talampakan. Sa puntong ito, naglakad at lumangoy na siya ng 854 milya mula sa Bay of Bengal. Hindi finish line ang base camp, kundi simula pa lang ito. Si Shaquille ay haharap sa problemang di kayang ayusin ng pera, determinasyon o tapang. Oras. 6 na araw lang ang binigay kay Shaquille para sa acclimatization rotations, hindi 1 buwan. 6 na araw lang para sa gawain na karaniwan 1 buwan ginagawa. Sa base camp, sumama siya sa 8K expeditions at ipinareha kay Sherpa guide Tashi Galjan. Mula Mayo 6 hanggang 10, natapos lang ni Shaquille ang isang acclimatization rotation papuntang Camp 3 at pabalik. 1 akyat, 1 baba. Nagpahinga siya sa base camp hanggang Mayo 16, umaasang handa na ang katawan niya para sa susunod na mga mangyayari. Handa na ba siya? Hindi talaga, lubhang kulang ang kanyang acclimatization. Hindi katanggap-tanggap ang panganib ng altitude sickness. Ang kahit sinong bihasang doktor ng pag-akyat ay magsasabi sa kanya na maghintay at mag-ikot pa para maka-adjust ang katawan. Pero naglakad si Shaquille ng 854 milya papunta rito. Halos nalunod siya sa pagtawid ng ilog at nakipaglaban sa burokrata, sponsor at sariling pagod sa loob ng 64 na araw. Ang pag-iisip na sumuko ngayon na malapit na ang tuktok ay mas masahol pa para sa kanya kaysa sa pag-iisip na mamatay sa bundok. Noong Mayo, 16 umalis si Shaquille mula base camp sa madaling araw at umakyat papuntang Kampo 2 sa 21,300 talampakan. Dumaan siya mismo sa Khumbu Icefall, maze ng gumagalaw na mga glacier kung saan maraming umaakyat ang nadurog noon. Tumawid siya sa mga pinagdikit na aluminum na hagdan sa ibabaw ng bitak ng yelo, gumagalaw hanggat kaya ng pagod niyang mga binti. Pagsapit ng hapon, narating niya ang Kampo 2 matapos umakyat ng 4,000 talampakang patayo. Kinagabihan, bumagsak siya sa tolda, hingal sa manipis na hangin.
Kinabukasan, Mayo 17, hinarap niya ang Latse Face, isang 4,000 talampakang pader ng halos patayong yelo. Kumapit si Shaquille sa lubid pagsikat ng araw at hinila ang sarili paakyat. Bawat hakbang ay mahapdi. Masakit ang bawat paghinga. Parang semento ang binti niya, pero nagpatuloy siyang umakyat ng ilang oras. Narating niya ang Kampo 3 sa taas na 23,600 talampakan. Noong Mayo 18 nagpatuloy si Shaquille sa Kampo 4 sa South Col na 26,000 talampakan ang taas. Pagkatawid niya sa linya, nagbago ang lahat. Ngayon, nasa 26,000 talampakan na siya sa death zone, kung saan 1/4 lang ng oxygen kumpara sa antas ng dagat. Noong gabing iyon, nakahiga si Shaquille sa kanyang tent sa Camp 4, hindi makatulog at hinihingal sa malakas na hangin. Ang katawan niya ay bumibigay na, pero hindi pa siya tapos dahil kinabukasan, magsisimula na ang huling pagsubok. 8 hanggang 12 oras ng pag-akyat sa dilim para marating ang tuktok sa Mayo 19, 2025, araw ng pag-akyat sa tuktok. Umalis sina Shaquille at ang Sherpa niyang si Tashi Galjan sa Kampo 4 bago magbukang liwayway para sa huling pag-akyat. Halos agad-agad nagsimulang magkaproblema ang lahat. Sa simula, ang panahon ang naging problema. Malakas na snowstorm ang papalapit mula kanluran. Halos di na makita sa kapal ng niebe. Bumaba ang temperatura sa nagyayelong antas at malakas ang hangin na tumulak sa mga umaakyat mula sa tuktok sa bawat hakbang. Halos hindi na makita ni Shaquille si Tashi sa unahan niya. Tanging ang bahagyang liwanag lang ng kanyang headlamp ang unti-unting nawawala sa umiikot na puti. Pagkalipas ng halos 2 oras ng pag-akyat, napansin ni Shaquille na kakaiba ang kanyang paghinga. Hindi maayos ang oxygen, kaya tiningnan niya ang maskara. Nagyelo ang tubo ng oxygen mula sa tangke niya, kaya nabara ito ng matigas na yelo. Kung walang oxygen sa 28,000 talampakan, may ilang minuto ka lang bago magsimulang mag-shutdown ang utak mo. Kinailangan tanggalin ni Shaquille ang kanyang oxygen mask para lang makahinga. Inilalantad ang sarili niya sa nakakasakal na hangin ng death zone. Hindi ko nga maisip kung gaano yun nakakatakot. Nasa 27,000 talampakan ka, hindi gumagana ang oxygen at unti-unti nang bumibigay ang katawan mo. Maraming umaakyat ang umurong, pati ang bihasang Sherpa niyang gabay na si Tashi Galjan ay nagtanong kung dapat na silang umatras. Iyon ang tamang desisyon, ang lohikal na pagpili. Umatras ka, mabubuhay ka para sumubok muli. Isipin mong nasa sitwasyon ni Shaquille ka. Naglakad ka ng 854 milya sa 70 araw at muntik malunod sa pagtawid ng mapanganib na ilog na kayang lamunin ang sasakyan. Nilabanan mo ang burokrasya, kahirapan at sobrang pagod, ginastos pati perang wala ka pa. Ibinenta ng nanay mo ang kanyang lupa para sa pangarap na ito. At ngayon, 2 oras ka na lang mula sa tuktok at sinasabi ng iyong gabay na bumalik ka na. Anong gagawin mo? Tiningnan ni Shaquille si Tashi sa gitna ng niebe at sinabi, "Tuloy tayo." Inayos ni Tashi ang oxygen line, tinanggal ang yelo at nagpatuloy sila sa pag-akyat. Pagkalipas ng 20 minuto, nagyelo ulit ito ng paulit-ulit. Tuwing nagyayelo ang linya, kailangan ni Shaquille tanggalin ang maskara at huminga ng manipis na hangin na parang nalulunod. Sumakit ang ulo at lumabo ang paningin niya pero patuloy siyang umakyat lampas. 28,000 talampakan. Lalong lumala ang bagyo at doon nakita ni Shaquille ang kakaiba. May hugis sa niebe sa unahan, isang maliwanag na jacket. Habang lumalapit siya, napansin niyang bangkay pala iyon, isang climber na kamakailan lang namatay. Nakakumpletong gamit pa rin, nagyelo sa daan, nagpatuloy lang si Shaquille. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Pagkalipas ng 100 talampakan, isa pa, tapos isa ulit. 5 bangkay ang nakakalat sa daan patungong tuktok. Lahat ay mga kamakailang namatay, mga taong nagtangkang marating ang tuktok pero hindi na nakabalik pa. Isa pa nga sa kanila ay yung taong nakasabay ni Shaquille sa almusal sa Kampo 4. Umagang iyon, si Shaquille ay nakatayo sa gitna ng malakas na hangin. Nagyelo ang tubo ng oxygen niya at nakatingin sa bangkay. Halos naubos na ang lakas ng loob ko, sabi niya. Naisip ko, kahit marating ko ang tuktok, baka di na ako mabuhay pagbaba. Biglang may naisip si Shaquille na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nakatiklop sa kanyang bag ang pula at berdeng watawat ng Bangladesh na binasbasan ng kanyang ina bago siya umalis. Ang watawat na kumakatawan sa bawat imposibleng hakbang ng 70 araw na paglalakbay na ito. Nagpasya siya sa kanyang sarili. Itataas ko ang watawat ng aking bansa sa tuktok ng mundo, anuman ang mangyari. Kaya patuloy siyang umakyat. Sa kabutihang palad,
alas 6:30 ng umaga. Noong Mayo 11, 2025 sa oras ng Bangladesh, naabot ni Ikramul Hasan Shakil ang tuktok ng bundok Everest na 29,032 talampakan. Nagtagumpay siya sa Situ Summit Challenge. Habang nakatayo, tiyak na halo-halo ang emosyon ni Shakil. Simbolo siya ng mga taong pinagsabihang imposibleng makamit ang kanilang pangarap. Bawat batang mahirap na nangangarap, bawat inang nagsasakripisyo para sa anak. Itinaas niya ang pulang at berdeng watawat ng Bangladesh sa tuktok ng mundo. Pagkaraan ng 84 na araw sa karagatan, 870 milya sa 3 bansa, muntik malunod sa ilog Jamuna, umakyat ng di sigurado kung kaya bayaran, at nadaanan ang 5 ng nagyelong bangkay. Pagbalik niya sa base camp, niyakap niya ang gabay niyang si Sherpa Tashi Galjan at napaiyak. Doon ko talaga naramdaman ang tagumpay, ayon sa kanya. Ilagay ko sa tamang pananaw ang tagumpay na ito dahil nakakagulat ang mga numero. Si Shakil ang pinakamabilis na naglakad papuntang Everest sa kasaysayan. Noong 1,976 na araw ang record ni Tim McCartney-Snape. Nagawa ito ni Shakil sa 84 na araw 12 araw na mas mabilis. At naglakad siya ng mas mahabang ruta, 870 milya kumpara sa 745 milya ni McCartney-Snape. Siya ang ikapitong Bangladeshi na nakaakyat sa Everest at una na sumubok mula dagat hanggang tuktok na ruta. Kapag pinatunayan ito ng Guinness World Records, magkakaroon siya ng maraming record. Pinakabatang nakatapos ng Situ Summit Expedition sa Everest sa edad na 31. Pinakamabilis na oras mula sea level hanggang tuktok sa loob ng 84 na araw at pinakamahabang distansya para sa isang Situ Summit na paglalakbay. Ang totoong kamangha-mangha sa kwentong ito ay ang dahilan ng ginawa niya. Ang paglalakbay ni Shakil ay may dalang mensahe mula sa maruming dalampasigan hanggang tuktok ng mundo. Ang mensahe niya mula sa tuktok ay malinaw kahit sa ingay. Isang mensahe ng dagat sa bundok. Gusto kong isigaw na tungkulin nating protektahan ang mundong ito. Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring dumating ang panahong mawala na ang Everest, mga landas natin, at hangin na nilalanghap. Sa kasaysayan ng mountaineering, matatandaan ang expedition ni Shakil, hindi lang sa mga nabasag na record, kundi sa kahalagahan nito. Determinasyon kaysa daya, malasakit sa kalikasan kaysa ego, at dangal ng bansa kaysa pansariling karangalan. At marahil, baka sakaling may isang bata sa isang patag na bansa na nangangarap ng mga imposibleng pangarap habang ang kanilang mga magulang ay nag-aalala sa mga praktikal na bagay na mahikayat ng kwentong ito. Maniwala na kahit ordinaryo, kaya mong makamit ang pambihirang bagay. Ano sa tingin mo? Nabago ba ang pananaw mo tungkol sa mga posible kapag di mo tinanggap ang mga shortcut? Naranasan mo na bang magpakatutok sa isang bagay na wala ka ng balak umatras? Kahit sinasabi ng luhika na dapat ka nang sumuko? Ipaalam mo sa akin sa mga komento. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.